Hindi ko mapigilan ang sarili ko na magalit sa mga katulad ni Karen Davila. Sa kabila ng malaking sakripisyo ng ating gobyerno at libu-libong mga frontliners, pinipilit pa rin nila ang kanilang baluktot na kaisipan tungkol sa giyera laban sa COVID-19 virus. Sa kanyang Twitter, pinuna na naman ni Karen ang enhanced community quarantine na pinapatupad sa buong Metro Manila at Luzon. Sabi ni Karen, bakit sa South Korea hindi naman kinailangan na mag-lockdown? Ano daw ang maaari natin matutunan sa kanilang karanasan sa laban na ito? May link siya sa isang news article. Sabi ni Karen, read, they produce 100,000 test kits a day. Mass testing, including drive-through testing. So people with mild symptoms can quarantine immediately. And political will. Gusto kong magmura. Pero baka magalit sa akin ng YouTube. Kaya just read my lips. Hindi siguro nanonood ng balita si Karen Davila tungkol sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo. Hindi niya siguro alam na 1/4 na ng buong mundo ay naka-lockdown. A quarter of the world's population is now living under some form of lockdown due to coronavirus. More than 3 billion people in almost 70 countries and territories have been asked to stay at home. There are now more than 450,000 recorded cases of the virus globally, but we know that testing is not readily available in many places, so that number is likely to be much higher. Ang China, kahit mabilis silang nag-lockdown sa Wuhan, ay hindi pa rin napigilan na lumaki ang number of COVID-19 cases. Umabot sa 81,782 ang kabuuhang bilang ng mga pasyente sa COVID-19. Ang Italy, naging mabagal ang desisyon na mag-lockdown, kaya ang nangyari, mabilis din na kumalat ang COVID-19. Nasa 80,589 na ang total number of COVID-19 cases sa Italy. At ngayon, ang Amerika mismo ang number 1 na sa buong mundo in terms of number of COVID-19 cases. That's because President Trump imposed a ban on foreign travel only a week ago. Nilampasan na ng Amerika ang Italy, China, Iran, and Spain sa loob lang ng isang linggo. Umabot na sa 82,404 ang total number of infections sa Amerika. Sigurado tataas pa ito sa susunod na mga araw. Dahil po yan sa pag-hesitate ni President Trump sa pagpatupad ng mas istriktong border controls na bawal na ang pagpasok ng mga tao mula sa ibang bansa. Mabilis ang pagkalat ng COVID-19. Pati na ang United Kingdom, Australia at marami pang ibang mga bansa ay nag-lockdown na rin. And just to show that COVID-19 does not discriminate, pati na rin si Prince Charles ng England ay nahawaan na rin. Nahahalata ko na may maitim na layunin itong mga post ni Karen Davila. Makikita ko na bahagi ito ng isang black propaganda campaign laban sa ating gobyerno. Kung sa kanta, she is part of a chorus that includes Leni Robredo, Franklin Drilon, Antonio Trillanes, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, mga dilawan, mga leftist groups, at pati na ang New People's Army. Sa gitna nitong krisis,
patuloy silang nagpapakalat ng mga kasinungalingan at distorted UUP na mga kwento upang guluhin ang isip ng taong bayan. They want to sow chaos and panic. They want to incite the people to rise against the government. Nakakarinig tayo ng mga sigaw, Aus Duterte o Duterte resign. Pooh! Sabi ni Karen, mass testing daw ang kailangan. Yan din ang sinasabi ni Lenny at Risa. Pareho ang minumungkahi nila. Sasagutin ko sila. Number 1, except for South Korea, Japan, and Taiwan, there is no nation on earth that has the capability to do mass testing. Kulang na kulang ang mga testing kits. Kahit sa Amerika, ang pinakamayaman at makapangyarihan na bansa sa buong mundo. Number 2, walang magagawa ang testing kit kung nahawaan na ang isang tao ng COVID-19 virus. Hindi yan nakakabigay ng proteksyon laban sa sakit na ito. Kaya katulad sa ginagawa ng halos lahat ng bansa sa buong mundo, lockdown talaga ang kailangan dito sa Pilipinas. Simple lang po yan, Karen Davila. Alisin nyo yan sa kukote nyo na malilinlang nyo pa ang taong bayan. Alam ko kumakatina ang mga kamay nyo na mapatalsik si Pangulong Duterte at papalitan siya ni Leni Robredo sa gitna ng krisis na ito. Napakaliwanag na gusto ninyo na mabigo ang Pangulo sa kanyang leadership sa panahon na ito. Tignan nyo si Risa Hontiveros. Nagawa pa na bumoto ng hindi, no, N-O, sa panukalang batas na mabibigay kay Pangulong Duterte ng dagdag na mga kapangyarihan upang makaresponde ng mas mabuti sa COVID-19 pandemic. Kailangan kong ipalabas ang mga damdamin na ito upang magising tayong lahat na may isa pang malaking banta sa ating bansa. Hindi lang po isa ang kalaban natin. Dalawa po, COVID-19 at dilawan virus. Takot silang magtagumpay si Pangulong Duterte. Alam nila na hindi na makabangon ang mga dilawan pagkatapos ng krisis na ito. Kaya doble ingat tayo. Kaya kailangan tumayo tayong lahat upang ipakita that we are solidly behind the leadership of President Duterte, na malakas ang ating paniwala sa kanyang liderato. Siya lang talaga ang makakabigay ng kalutasan sa malaking problema na hinaharap ng ating bansa.